Gusto raw ni US President-elect Donald Trump na bumalik na sa Amerika ang kanilang mga negosyante na namumuhunan sa ibang bansa. Kaya naman nangangamba na ang mga call center agents sa Pilipinas. Sa matagal na panahon, ika nga'y magkakabit ang pusod ng Pilipinas at Amerika. Kung negosyo pa lang ang pag-uusapan, pinakamalaking foreign direct investment sa Pilipinas ay mula sa Amerika. Nasa $25 billion ang puhunan ng mga American company sa BPO industry pa lang na nagbigay ng trabaho sa nasa 2 milyong Pinoy. Kaya nang sabihin ni US President-elect Donald Trump noong kampanya na gusto niyang bumalik ang mga negosyanteng Amerikano para Amerikano ang mabigyan ng trabaho, kinabahan ang ilang mga call center agent. Mahalaga po sa amin kasi dito po kami nabubuhay. Pero wag daw mag-alala, sabi ni NEDA Secretary Ernesto Pernia. Hindi ma-mandate ng government saan mag-invest yung mga private businesses. They go where it's most profitable. Wala rin daw nakikitang dahilan si Pernia para umalis ang mga Amerikanong negosyante ng Pilipinas dahil sa kabila ng mga anti-US na pahayag noon ni Pangulong Duterte. Wala namang nagbagong pulisiya sa pamumuhunan. English proficiency talaga, the best is the Philippines, in Asia. At saka cheaper tayo ng in terms of salaries. Gayunman, aminado si Pernia, tila bumagal ang pasok ng US foreign direct investment sa Pilipinas. Kung di pabor si Trump sa pagpunta sa ibang bansa ng mga Amerikanong negosyo, di rin siya pabor sa pagiging global police ng Amerika. Kaya kung dati ay umaasa ang Pilipinas sa Amerika para sa seguridad, pwede raw magbago na ang ihip ng hangin. Hindi lang dahil kay Trump, pero dahil di rin naman pabor si Pangulong Duterte sa di patas na alyansa. We will see some changes in the nature of the alliance because of the two outlooks of Duterte and Trump. Duterte wants a rethinking of our alliance with the United States, which is less dependent. Trump is also pragmatic. He wants to pursue the interests of the American people. Kaya halimbawa sa isyu ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea, tingin ni Banlawi, kung dati umaasa tayo sa lakas ng Amerika, ngayon mag-isa munang aayusin ito ng Pilipinas dahil malamang hindi na makikialam ang Amerika sa ilalim ng Trump presidency. Duterte wants less military exercises with the United States, and Trump will be happy to see that because he does not want American involvement in serious conflict in the world.